unang tingin mo palang halatang ano eh. Halatang Yes. peke, hindi naman totoo. No? Tama. Pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katoliko nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Third-party fact checkers, Aha. notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Yon. Ayon mismo kay Senador Rodante Marcolita, dapat mag-ingat ang publiko laban sa mga kumakalat na kasinungalingan sa social media at kahit na sa ibang network sa television. Ngunit ang napakahalagang tanong, batid kaya ni Marcolita na ang organisasyong kaniyang kinabibilangan, lalo na itong Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo ay matagal na nagputol-putol ng mga sipi ng aklat Katoliko. Diba? At ito'y ginawa nila para suportahan yung kanilang mga propaganda. Marami na ang nalito. Dahil sa maling akala, mga kapatid, na napaniwala sa ganitong argumento ng mga ministro at lalo na nitong grupo ng The Revealers. Kaya, ang panawagan na Senador Rodante Marcoleta na mag-ingat sa mga kumakalat na fake news, batid kaya niya na ang inaniban niyang sekta ay isa sa mga nagpakalat laban sa simbahang Katoliko. Sa live na ito, tatalakayin natin mga kapatid, punto por punto, yung mga aklat na ginagamit nila. At pagkatapos, pag sila'y sasagutin, abay, ang kanilang propaganda, sila daw ang sinisiraan. O hindi Kristiyanong Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, lalo na sa araw. May gusto pa po kayong sabihin, Kuya Robin? Yon, muli po, salamat sa bumubuo ng TR, mga masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kailanman ay hindi tayo papayag ni hindi tayo matitinag sa lahat ng mga gumagawa ng paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi nga po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, mga kapatid, gawin na nila yung... Kaya sabihin na ng iba ang gusto nilang sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Ayan. Yan ang kanilang propaganda. Matagal na grabe ang kanilang lantara na pagtuligsa. Itong Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa pananampalataya sa simbahang Katoliko.
gamit ang kanilang television, radio, ang kanilang publikasyon, Pasugo Magazine, at pag itutuwid natin at sasagutin mga kapatid, ang kanilang propaganda, sila daw ang sinisiraan. Kaya sa pagkakataong ito, ating ilalantad ang mga aklat na ginagamit nila dahil marami talaga ang nabiktima sa maling akala. Samahan ninyo ako. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa lahat natin mga suking taga-subaybay, inaniyahan natin ang mga nagsubaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kung saan man kayo ngayon nagsubaybay sa iba't ibang panig sa ating bansa o sa iba't ibang panig sa ating mundo, mga OFWs, inayiyahan natin, huwag kalimutang i-comment kung saan kayo ngayon nakabase para malaman natin kung saan nakaabot ang bidyong ito. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay at huwag kalimutan din, hello kay Factbusters PH, Official PH, Kabornok, nasa linya natin ngayon. O huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa Factbusters PH. Tulungan natin siya dahil alam niyo naman na dinidelete mga kapatid, no, ng hacker ang kaniyang Facebook, yung YouTube niya, Factbusters, at nagsimula na naman. Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, di natin layunin na siraan ang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Daming mga nag-comment kasi na ang ginawa natin ay pawang paninira lamang sa Iglesia ni Cristo. Pero huwag kayong magbulag-bulagan na ang katotohanan ay matagal na at lantaran ang panunuligsa ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo sa simbahang Katoliko. Gamit ang mga aklat Katoliko na pinagputol-putol nila. At out of context. Pero sa pagsagot natin, ang kanilang argumento, kahit na si Mr. Eduardo Manalo, sinisiraan daw sila. Ang tunay na paninira ay yaong may mga kasamang maling impormasyon, yung deception sa pagputol-putol sa mga aklat Katoliko, at may kasama pang personal na atake, at hindi yung pagsagot, mga kapatid, at pagtuwid sa mali nilang mga paratang. Kaya, grabe ang kanilang paratang. So, ang TV ng ANC, nauna nang sabi, mag-ingat daw sa kasinungalingan, sa mga fake news na ikinakalat. Unang tingin nyo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. No? Pangalan ng simbahan nilang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. At ano po ang kanilang pagmamatuwid tungkol sa bagay na yan? Basahin po natin, yan yung aklat na pinapakita po ninyo na pinamagatang ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, na yan po ay sinulat ni Juan Trinidad na isang paring Hiswita. Sa pahina 25, ganito pong mababasa natin. Hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanggap po kaya yan ng mga kaibigan nating Katolikong nakikinig, lalo na mga CFD, na inamin mismo ng kanilang pare na hindi galing kay Jesus
yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang pangalan ng simbahang kinabibilangan nila ngayon. Third-party fact checkers, Aha. notably Veraphiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Yan. Malinaw. Pero, natatamaan sa panawagan ni Marcolita ang siktang inaniban niya. Bakit? Narinig nyo naman, ginamit ng mga mangangaral, laro na yung The Revelers, ginagamit niya itong Aklat Katoliko, ang Iglesia ni Cristo, at iba't ibang siktang protestante na pinatunayan daw sa paring Katoliko na hindi galing kay Kristo ang pangalang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero alam niyo ba, grabe, di talaga natatakot sila mula pa noon. Ganyan na ang kanilang propaganda, mga kapatid. Bakit? Ano ba ang nakasulat? Ang konteksto diyan, hindi yan pahayag ng pare. Pahayag yan ng mga ministro ni Felix Manalo na sinagot ng pare. So ang ginamit nila, nagsipi lang sila sa aklat na ito at ang kinuha nila yung pahayag ng kasama nilang ministro. At iniwasan nila yung sagot ng pare. Halimbawa, pakita natin. Ito po mga mahal na kapatid. Ang makita ninyo sa naturang aklat. Mahina 24-25. Mabasa ninyo yan. Yan ang nakasulat. Kaya nga ang dalawang pinaka malaking dahilan na ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na uwi sa una. Ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi nga English, eros by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid. Pero anong ginawa nito mga ngaral ng INC? Pinagputol-putol nila. Kung wala kayong kopya sa mga aklat na ito na ginagamit ng mga ministro, mga mangangaral, kahit na yung mga manggagawa nila, kailangan may mga kopya. Dahil noon pa man, kanila nang sinisiraan ang simbahang Katoliko. Pero, pag sasagutin at itutuwid natin yung kanilang mga kamalian, ano ang gustong ipahiwatig nila? Sila daw ang sinisiraan. O hindi Kristiyanong Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, lalo na sa Imagine, ang simbahang Katoliko daw hindi Kristiyano sa kalagayan at lalo na sa aral. Pagkatapos, pagsasagutin, may gusto pa po kayong sabihin, Kuya Robin. Yon, muli po, salamat sa bumubuo ng TR.
mga masisiglang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kailanman ay hindi tayo papayag ni hindi tayo matitinag sa lahat ng mga gumagawa ng paninira sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi sabi nga po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, mga kapatid, gawin na nila yung Kaya sabihin na ng iba ang gusto nilang sabihin. Mag-ingay na sila kung gusto nilang mag-ingay. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Yan. Siraan na tayo kung gusto nilang siraan tayo. Di ba mga kapatid, gamit ang mga aklat Katoliko, noon pa man, Katoliko na ang sinisiraan nila. Kaya ang ginawa natin, huwag sanang magbulag-bulagan ang mga nagsubaybay ngayon. Hindi para saktan ang damdamin ninyo, kundi para lilinawin itong mga lumulutang na ikinakalat na kamalian nitong iglesyang tatag ni Felix Manalo na mula pa lang noon Katoliko na ang kanilang puntarya. Napansin nyo ba? Kung tingnan ninyo, merong Iglesia Filipina Independiente. Meron silang mga pare, meron silang obispo, meron silang mga larawan o imahen. Pero napakinggan nyo ba yan sa Iglesia ni Cristo na binanatan ng mga ministro ang Iglesia Filipina Independiente? Hindi. Kung tingnan ninyo, kaugnay naman sa mga larawan, mga imahe, kahit na ang grupo ng Satanic Church na founded by Anton LaVey, meron silang mga larawan. Meron silang Baphomet na imahe. Pero di nyo narinig na may mga ministro ni Felix Manalo na tinutulig sa itong Satanic Church sa kanilang programa. Sa lahat ng kanilang pagpupulong, sa kanilang mga propaganda, sa kanilang pandoktrina, Katoliko talaga ang kanilang binanatan. At mapansin ninyo mga kapatid na sa dami ng mga sikta na nagsusulputan sa ating panahon ngayon, Katoliko ang kanilang target. Bakit? Dahil ang Katoliko ang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mapansin ninyo, sa mga ministro at sa mga pastor na nagtuligsa sa simbahan Katoliko, ang kanilang atake ay mula sa Santo Papa hanggang sa mga obispo kaparian, sa doktrina at sa mga miyembro. Di nyo marinig na may mga pastor at mga ministro na inaatake ang founder ng simbahan Katoliko. Bakit? Dahil kung kanilang tatalakayin ang founder, mapilitan sila sa pag-research gamit ang kasaysayan at tingnan kung sino talaga ang nagtatag sa simbahan Katoliko at kung buksan nila ang kasaysayan. The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. Di na natin patatagalin ang ating gawin ngayon, yung bahagi lang muna. Mamaya, ipagpatuloy natin ito mga kapatid sa pagsagot natin as rebuttal sa grupo ng The Revealers ng Iglesia ni Manalo. Ito. Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Ito ang paksa na tatalakayin. Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. See? Ang paksa nila, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika. Sa pangalan, sa kalagayan, at sa aral. Pero alam niyo, itong pahayag na ito ng mga ngaral sa INC, mga kapatid, mismo ang aklat ni Felix Manalo. Butata sila. Ano yung aklat na yan? Walang iba. Iwan ko kung meron ba silang kopya. Pakita natin sa inyo mga kapatid. Yung aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay ang sulo.
Bakit ano po ba ang nakasulat sa aklat na ang sulo? Napansin ninyo, sinabi na ang Katoliko daw ay hindi Kristiyano. Pero pansinin niyo ang aklat ni Felix Manalo. Ito makita ninyo sa naturang aklat mga kapatid na sinabi, ang bagong relihiyon ay ginawa, ang bagong Kristyanismo ay ginawa ni Emperador Constantino na maging relihiyon ng imperyo. Kung para sa kanila ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano, bakit ang aklat ni Felix Manalo na ang pamagat ay ang sulo tinatawag na bagong Kristiyano? Hindi lang yan. Kung tingnan natin ang Biblia na paraphrase, ito'y kay Richard Baxter. Ang mabasa natin sa Romans chapter 11 verse 12. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Malinaw na may mabasang Catholic Christian Church. So, dito pa lang, butata na sila. Okay, tuloy natin ang The Revelers. Sapagkat gaya po ng ating nalalaman, inaangkin ng simbahang Katoliko na sila di umano ay mga Kristiyano. At sila di umano ang nagtataguyod ng tunay na aral, kaya buong pagmamalaki nilang sinasabi na sila raw ang tunay na iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Well, kahit naman na yung Pasugo magazine nila mga kapatid. Anong sabi ng kanilang Pasugo magazine? Ito, Pasugo Abril 1965, page 41. So, we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So ano daw? Di daw nila matutulan ang pag-angkin ng mga Catholic apologists na ang Katolikong simbahan lamang ang matunton balik sa mga apostol. Tuloy natin. At ang mga kaanib di umano, yan sa simbahan na yan ay mga Kristiyano. Kaya sa pagkakataong ito, Well, kung gusto nila letra por letra mabasa sa Biblia, kaya nga kung mapansin ninyo, ang INC bawat doktrina may katumbas talaga na salin na Biblia. Pero sa paraphrase, mga kapatid, na Richard Baxter, paraphrase on the New Testament, diyan makita natin the greatness of the Catholic Christian Church sa Romans chapter 11 verse 12. So dito pa lang na sinabing hindi daw Kristiyano ang Katoliko, samantalang nabasa natin sa Baxter sa paraphrase Romans chapter 11 verse 12 na the greatness, the glory and greatness of the Catholic Christian Church, dito pa lang, supalpal na ang kanilang claim. Di ba? Tuloy natin. Nayan po namin sa inyo na lahat ng pag-aangkin ng Iglesia Katolika tungkol sa bagay na yan ay pawang walang katotohanan. Kung pawang walang katotohanan, ano yung nabasa natin sa sali ni Baxter? Na ito'y hindi sali ng Katoliko. Ang sabi diyan sa Romans 11:12, if the Gentiles have been so great gainers by occasion of sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians? Will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? So, napakalinaw na nabasa natin yan at tandaan ninyo,
na ang kanilang doktrina dapat daw mabasa. So yung pahayag nila, lalo na sa The Revealers ng INC na hindi Kristiyano daw ang Katoliko, ay madaling masuri kung babasihan natin ang kasaysayan at mismong ang paggamit sa terminong Christian at Catholic Christian ng mga lumang salin ng Paraphrase Bible. Una, nakita natin sa talatang binanggit sa Romans chapter 11 verse 12 sa Baxter Paraphrase, mga kapatid, na gumagamit ng salitang Catholic Christian Church. So ibig sabihin, sa lumang English na salin o paraphrase, ang terminong Catholic Christian ay hindi magkaibang relihiyon, kundi yon ang iisang relihiyong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So ang logical na punto dito, kung ang Catholic Christian Church ay nakasulat sa lumang paraphrase ng Romans chapter 11 verse 12, ang salitang Catholic, alam naman natin, universal. At ang unang mga Kristiyano mismo ay tinatawag na Christian sa Gawa Kapitulo 11:26, doon sa Antioquia, at doon sa Antioquia doon, ang Christian ay tinatawag na Catholic ni San Ignacio. So paano masasabi na hindi Kristiyano ang Katoliko kung ang ibig sabihin, mga kapatid, sa Universal Christian Church o Catholic Christian Church na mabasa sa Biblia at may batayan talaga? Paano ito pasinungalingan nila? Tuloy natin ang The Revealers. Sapagkat ang Iglesia Katolika ay hindi po Kristiyano sa pangalan, sa kalagayan, at lalo na po sa aral. So ang Iglesia Katolika daw hindi Kristiyano sa kalagayan, lalo na sa aral. Pero malinaw ang nakasulat sa aklat ni Felix Manalo. Mabasa ninyo diyan, ang bagong Kristyanismo ay, sa pahina 33 ito, ay nagawa ni Emperador Constantino na maging relihiyon ng imperyo. So dito pa lang, mga kapatid, nasupalpal na ang kanilang claim sa kanilang turo na ang Simbahang Katoliko hindi Kristiyano. Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine na nabasa natin, Pasugo Magazine 1965, page 41. Ano ang sabi sa naturang Pasugo Magazine? Pakita natin muli. Ito, mga kapatid. So, we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin. So? Saan? Origin to the apostles. Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. So kung itunuturo ng Iglesia ni Kristo na ang Katoliko ay hindi tunay na Kristiyano, bakit sa Pasugo 1965 sa pahina 41 ay may ganitong nakasulat, mga kapatid, na nabasa na natin? Ulitin natin, pakita natin ang naturang Pasugo Magazine. Ito, napakalinaw ang nakasulat diyan sa kanilang Pasugo Magazine. So we don't question the claim of the Catholic apologist that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Sa kanila yan, na publikasyon, mga kapatid, sa kanila yang Pasugo Magazine. We don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, pag kilala sa historical claim, ang pahayag ay napakalinaw, mga kapatid, na nagsasabing hindi nila kini-question daw ang pag-angkin ng mga Catholic apologists na ang simbahang Katolika ay matuntun ang pinagmulan hanggang sa mga apostol. Ibig sabihin, kinikilala nila ang historical continuity na nakasulat sa Pasugo Magazine
Abril 1965 sa pahina 41. So kung ang batayan ng pagiging Kristiyano ay ang koneksyon sa mga apostol at kay Kristo at kinikilala mismo sa kanilang pasugo magazine, mga kapatid, ang historical claim na iyon, hindi madaling sabihin, hindi Kristiyano ang simbahang Katoliko nang walang pagkakasalungatan sa sariling pahayag ng mga INC mismo. Di ba? Okay. Tuloy natin. Pag-aralan po natin ano katunayan. Sino po ba at kailan unang nakilala ang salitang Kristiyano? Yun po muna ang ating alamin. Pakinggan po nila, babasahin natin ang Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayun, sa talata po na yan na ating binasa, binabanggit na pinasimulan anyang tawaging mga Kristiyano, yung binabanggit na mga alagad. Wala tayong tutol sa Gawa Kapitulo 11, versikulo 26, mga kapatid. Ha? Wala tayong pagtatalo ayon sa Acts of the Apostles, chapter 11, verse 26. Na sa Antioquia, unang tinatawag na Kristiyano ang mga alagad. Pero ang sigurado, hindi yan ang mga alagad ni Felix Manalo dahil 1914, Punta Santa Ana lang sila na itatag ni Felix Manalo. So ibig sabihin, napakalinaw na sa Biblia, mga kapatid, yung tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Kristiyano. Saan? Sa Antioquia. Pero hindi dapat din makalimutan na kahit ang mga ministro ni Felix Manalo at ang mga ngaral ni Felix Manalo ay nagtuturo na si San Ignacio sa Antioquia, isang obispo sa ikalawang siglo, mga kapatid, ay nagtuturo na itong mga Kristiyano ay tinatawag na Katoliko. Pero ang palusot nila, si San Ignacio daw o mano ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Ngunit sa Pasugo Magazine na nailantad natin, iba't ibang panahon, iba't ibang taon, nagkukontrahan dahil may iba't ibang turo ang INC kung kailan na itatag ang simbahang Katoliko. Kaya mahirap talaga. Mahirap pasinungalingan. Mahirap kontrahin ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Diba? So kaya, historical at katotohanan, mga kapatid, parehong ginagamit ang Kristiyano, ginagamit ang salitang Katoliko sa unang panahon ng iglesia. Ang tanong ngayon ay hindi kung may katawagang ginagamit, kundi kung alin ang iglesyang nagpatuloy ang aral, nagpatuloy ang pananampalataya na itinuturo ng mga apostol at hindi tatag lamang ni Felix Manalo. Diba? Tuloy natin. Na nasa Antioquia. Sa magkapit, unang nakilala ang salitang Kristiyano patungkol sa mga alagad sa iglesia na nandoon sa Antioquia. Ngayon, aling iglesia po ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Iglesia Katolika po ba? Ang babasahin po natin ay mula sa Aklat Katoliko, ay sinulat po ni Francis V. Cassidy, na ang pamagat po ng aklat ay Religion, Doctrine, and Practice. Ganito po mababasa natin sa pages 442 hanggang 443 sa English po muna. Sa English po yung aklat na yan. Sige, basahin po natin. Did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible. Considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest time has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Ang tanong po natin, aling iglesia ang kinaaaniban ng mga Kristiyano? Aminado naman po pala ang simbahang Katoliko na
Iglesia ni Kristo po. Okay, napansin niyo ba? Ginamit lang nila ang aklat, Katoliko. Aminado daw umano na Iglesia ni Kristo. Bakit kung nabasa ang Iglesia ni Kristo, yun ba'y tumutukoy ni sa Iglesia ang tatag ni Felix Manalo? Hindi. Ito ang ginagamit nila, mga kapatid, kaya mag-ingat kayo, no? Ito. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which is called after him a Christian church or a church of Christ. Yun ang mabasa, mga kapatid. Pero ituloy lang ang pagbasa, yung iniwasan nila. Ito ang iniwasan. Mapansin ninyo, the Holy Catholic Church, the communion of saints, importance of these articles, the chapters on the Catholic Church are amongst the most important in the study of the religion. Because if we want to admit that the Catholic Church is the true church established by God. Yun ang mabasa. So, si Father Francis Caselli, isang paring Jesuita, gusto nilang ipalitaw na dahil may mabasang Iglesia ni Cristo sa naturang aklat, mga kapatid, pinatunayan ng paring Katoliko yung iglesyang itinatag ni Felix Manalo. Imagine, ganyan sila. Magkalat ng fake news. Ginagamit ng The Revealers, ng mga ministro ni Felix Manalo, itong aklat na ito, Religion, Doctrine, and Practice by Father Francis Caselli, para patunayan na ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Ngunit, hindi nila itinutuloy. May iniwasan nila. So, kung hindi nila puputulin sa gitna, mga kapatid, ang sipi at ipagpatuloy nila sa pagbasa, malinaw ang kasunod. Lalo na sa pahina page 454, nakasulat sa naturang pahina dito, mga kapatid, na by which name do we call Christ Church? Ang sagot diyan, we call Christ Church the Holy Catholic Church. O hindi yung kay Felix Manalo. Ibig ba sabihin dahil gumagamit lang sa Iglesia ni Cristo ang nakasulat dito, pinatunayan na ang tatag ni Felix Manalo? Tandaan ninyo, maraming gumagamit ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ o Iglesia de Cristo na una pa kay Felix Manalo. Pero hindi ibig sabihin na sila'y totoo, di ba? Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Hindi ito itinanggi ng simbahang Katoliko, mga kapatid, yung ginagamit nila na talata mula sa Roma 16:16. Sapagkat si Kristo ang nagtatag sa tunay na iglesia. Ngunit, itong tunay na iglesia ay walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Siya ang tunay na Iglesia ni Kristo. So kung gagamit ng aklat na Katoliko bilang patunay, dapat buo ang sipi. Hindi yung putol-putol o chap-chap dahil magiging INC, incomplete. Dahil kapag tinuloy yung pagbasa, mga kapatid, malinaw. Ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay tinatawag na Holy Catholic Church. Ang terminong Church of Christ ay paglalarawan yan. Hindi yan eksklusibong pangalan sa isang organisasyong itinatag lamang sa ika-20 siglo. Kaya mas malaking tanong dito, mga kapatid, bakit kinakailangang putulin
yung pagsipi sa mga aklat na ginagamit nila, aklat Katoliko. Yun ay para iwasan ang tunay na konteksto at maraming nadaya yan sa maling akala. Okay, tuloy natin. Ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan doon kaanib ang mga Kristiyano. Pansinin po ninyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika sa pamamagitan nitong kanilang aklat na ang itinatag ni Kristo na iglesia, both secular and profane as well as from the Bible, si Jesus Christ ay nag-establish ng kanyang iglesia na ito anya'y tinawag na sunod sa kanyang pangalan. Iglesia Kristiyana o ang Iglesia ni Kristo. Ganyan ang kanilang propaganda gamit ang mga aklat. Kaya kung hindi kayo mag-aaral sa pananampalataya, siguradong matangay kayo sa ganitong paraan ng mga ministro. Ngunit kung babasahin natin mismo ang aklat na kanilang sinipi, mga kapatid, Religion, Doctrine, and Practice, napakalinaw na ang tinutukoy sa aklat na ito, ang makasaysayang iglesia na nagmula sa mga apostol, walang iba. Ang tunay na iglesia ni Kristo ay ang Holy Catholic Church. Kaya nga, kung itutuloy lang nila pagbasa, hindi nila pinuputol, pinagchap-chap yung sipi, lalabas ang katotohanan. Ang iglesyang nag-ugat sa panahon ng mga apostol ay tinatawag na Catholic o Universal. Hindi iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo noong 1914 lang na gumagamit sa Roman 16:16. Di ba? Sa madaling salita, ang mga tunay na Kristiyano, kaanib po sila sa Iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa mga otoridad Katoliko. Hindi po Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ngayon, ayon sa Biblia, ano nga ba pangalan ng iglesia na yan? Basahin po natin sa Roma 16 at 16. Bago po natin basahin ang Roma 16:16, naalala ko po ang tanong ni Kuya Midan na tama ba na ang itinuro ng kapatid na Felix Manalo ay Iglesia ni Kristo? Yan po ay tanong kanina dun sa may punto por punto. Ang sagot ni Talibong, hindi. Basahin na po natin ang Roma 16. Natural. Bago dyan, ang Roma 16:16, mga kapatid. Nagtanong si Midan, tama ba umano na Iglesia ni Kristo ang ipinangaral ni Felix Manalo? Na tinutukoy sa Roma 16:16 na Iglesia ni Kristo. Ang sagot ko ay hindi. Bakit hindi? Dahil ginagamit lang ni Felix Manalo ang Roma 16:16 sa pagparehistro at pagtatag ng kanyang sarili na wala namang kaugnayan. Walang kaugnayan sa unang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo. Yung iglesia sa unang siglo, Roma 16, kahit sa kanilang pasugo, magasin nakasulat yan. Truly, Roman 16:16 refers to the first church of Christ. So, paano magiging sila yan? Kung ang kanilang argumento, natalikod ang unang iglesia ni Kristo. Pagkatapos ang nila, kami po ang tinutukoy sa Roma 16:16 na iglesia ni Kristo. So therefore, sila ang natalikod, di ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, hindi ang Roma 16:16, hindi yan pangalan ng isang rehistradong sikta, kundi paglalarawan yan sa mga iglesia ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, ito ay umiiral na noong panahon ng mga apostol. Hindi sa bagong panahon, sa paglipas ng 1914 nang itinatag ni Felix Manalo. So, ano ang konteksto sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Sila ba? Di nila maitanggi na ayon mismo sa kanilang pasugo magasin, balikan natin. Ito, so we don't question
the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Sila mismo ang nagsabi sa pasugo Abril 1965 sa pahina 41 na hindi nila umano ma-question ang pag-angkin sa mga Catholic apologists na ang Katolikong simbahan lamang ang maitunton pabalik sa mga apostol. So kung gayon, may kinikilala na sila mismo na pinagmulan ang simbahang Katoliko. At yun ay historical na nag-uugat sa panahon ng mga apostol. So ang simbahang tinatawag ngayon na Katolikong simbahan, ito ang tunay na Iglesia ni Cristo na tinatalikuran nila. Ito ang simbahan na tuloy-tuloy ang kasaysayan mula sa unang siglo, mga kapatid. Samantalang si Felix Manalo, dating Katoliko, katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ngayon ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. So sino si Felix Manalo? Dating Katoliko. Palipat-lipat ng iba't ibang relihiyon, umanib sa kulto pa, bago nagtatag ng kanyang sikna. So si Felix Manalo nagparehistro. Nakasulat yan sa Articulos de Incorporación para Paul 4 Quelos Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo. So na itatag 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, Pilipinas. Ang tanong, kung ang Roma 1616 ay tumutukoy sa unang siglo na iglesia, at kung may pagkilala na ang Katoliko ay makapag-trace daw sa mga apostol, paano naging katuparan ang Roma 1616 sa organisasyong itinatag ni Felix Manalo sa 1914? Ang Roma 1616 ay hindi ito tungkol sa hula, mga kapatid, sa Iglesyang Lilitaw 1914. Ito ay pahayag tungkol sa umiiral ng mga iglesia noong unang siglo at nakabase sa Roma. Roma 1:7 Hepistis homon katangilitay in holoto cosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. So, kung gagamitin, mga kapatid, bilang batayan ang Roma 1616, di ba? Ang daming mga gumagamit ng Roma 1616, Church of Christ, na nauna pa sa paglitaw nitong kay Felix Manalo. Kaya, hindi dahil gumagamit sa Roman 1616 ay tunay ng iglesia, mga kapatid. Dahil maraming gumagamit diyan, no? Okay, tuloy natin. 16:16, talibong, para sa iyo to. O sige, Magbatian kayo ng para din sa inyo ito. banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kung susundan natin yung sinabi Lahat na iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. O sige nga. Iglesia ni Kristo. Pero pansinin ninyo ang Pasugo Magazine nila, mga kapatid. Tingnan nyo, Pasugo Magazine. Ang may akda ay si Leopoldo Aguilar. Nobyembre 1951 sa pahina 4. Nabasa nyo ba? Nakita nyo bang nakita ko? Sa unang bahagi, ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. Napansin nyo? Iglesia ni Cristo. Nako, di ba? Anong punto dito? Ayon sa Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, ang tunay na pangalan daw ng Iglesia ay dapat eksaktong-eksakto, Iglesia ni Cristo. Ito raw ang mahalagang patunay ng pagiging tunay na Iglesia. Ngunit, kung ganito ang eksaktong pangalan, ang tanong, bakit sa Pasugo Magazine, Nobyembre 1951 sa pahina 4, ang nakasulat ni Leopoldo Aguilar ang may akda,
nailimbag ang salitang Iglesia ni Cristo. Balik natin ha. Oh, napakalinaw ang nakasulat. Iglesia ni Cristo. Oh. Di ba? Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kung ang isang letra ay mahalaga para sa INC, bilang batayan ng kanilang kaligtasan at pagiging tunay na iglesia, bakit nagkaroon ng ganitong kamalian? Bakit may lumabas sa kanilang publikasyon na Iglesia ni Cristo? Kung sasabihin nilang simpleng typographical error yon, mga kapatid, ang sunod na punto, opisyal na publikasyon yung Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo. Diba? So, bakit lumabas yung mali na yan? Wala ba silang editor? At kung meron man silang editor, bakit walang erratum na inilabas sa kasunod na Pasugo Magazine? Ano daw? Sa kanilang claim na sila ang tinutukoy sa Roma 16:16, ang lumabas sa kanilang Pasugo Magazine, sila ay Iglesia ni Cristo. O, kayo mga kapatid, ulitin natin, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, pero sana magiging gabay ito, lalo na sa ating mga kapatid, sa paghanap ng katotohanan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itutuloy natin ito mamaya mga kapatid. Ito yung lingkod. I am